Lucas POV. Halos paliparin ni Lucas sa sasakyan papunta sa bahay ng kanyang kakilalang doktor. Di na siya nagsama ng kahit na sino. Gusto niyang walang makaalam sa kanyang ginawa. May inutusan na siya mga tao para ihanda ang paglilibangan kay Alice. Nagpaalam ako sa mga tauhan ni Miguel na may daraanan lang. Maunan lang sila sa site na paglilibingan para makapaghukay kaagad sila. Sinulyapan ko na kahigang katawan ni Alice sa backseat ng sasakyan. Awang-awa ako dito habang kanina'y binububog ni Miguel. Hindi ako naniniwala na niloko nito ang aking kaibigan. Matagal ko nang kilala si Miguel. Matanda lang na ilang taon ito sa akin. Malaki ang aking utang na loob dito kaya naman kahit anong iniuutos ito, sinusunod ko kaagad. Tahimik lang ako nanonood kanina habang walang awang sinasaktan si Alice ng kanyang asawa. Gusto ko awatin si Miguel pero alam kong lalo lang tong manggigigil. Kaya nang mawalan ng malay si Alice kanina, labis ang pasasalamat ko. Dahil sa wakas, tinigilan din to ni Miguel. Agad ako nagpakuha ng tubig at pasimpleng inihalo sa tubig ang isang gamot. Ang gamot na ito ay lagi kong dala lalo na kapag susugod kami sa mga kalaban. Bigay ito ng kaibigan kong doktor na minsan ko na rin nailigtas ang buhay nang kinidnap ito noon. Bilang pagbabayad sa utang na loob, binigyan ako nito ng ilang pirasong gamot. Nakakatulong ang naturang gamot para pansamantala tumigil ang tibok ng puso ng isang tao. Di lang ako sigurado kung ilang minuto o oras kasi hindi ko pa naman to sinubukan. Kay Alice pa lang. Alam ko epektibo ang naturang gamot dahil ang iiwan ito kanina ni Miguel, may pulso pa ito. Pagkatapos ko kasi itong painumin ng tubig na may halong gamot, bigla nilang nawala ng pulso. Ginamit ko kagad na malaking pagkakataon para tawagin si Miguel. Sabihin ditong patay ng kanyang asawa at ako nang bahala maglilibing. Pagdating sa aking pakay, agad akong bumaba na sa sasakyan. Sunod-sunod kong pinindot ang doorbell nito. Wala na akong pakialam kung mabulabog man ang nakatira dito. Basta't importante matingnan nito si Alice. Agad na nagbukas ang pinto at bumungad sa akin ng may edad na babae. Nasa 50 ng edad nito at halata sa mukha na naistorbo ko siya sa pamamahinga. Na makita ko nito, agad nang gumuhit ang ngiti sa mga labi. "Doktora, I need your help." Agad na wika ko. "Lucas, bakit? May problema ba? Halika, pasok ka muna." Paanyaya ng doktor. "Sorry, doktora, maybe next time. Please pa, pwede bang gamutin mo siya? Ginamit ko sa kanyang gamot na binigay mo sa akin noon." Tinignan ako ng doktor at tumango. Sumunod to sa akin sa sasakyan at mabilis kong binuksan ang kotse. Tumambad sa paning ng doktora ang kalalos-lunos na sitwasyon ni Alice. "Diyos kong mahabagin! Ano nangyari sa kanya? Bakit duguan?" Gulat na wika ng doktor. "Binugbog po. Tulungan niyo po siya, Dok. Alam kong kaya niyo pa siyang isalba. Buntis po siya." Sagot ko dito at agad binuhat si Alice papasok ng bahay. Nakasunod naman ang doktora sa amin hanggang makapasok na sa loob ng bahay. Pagkapasok sa isang silid, sinenyasan ako ng doktor na ilapag sa higaan si Alice. Dahan-dahan ko itong nilapag habang nag-aalala na nakatingin dito. Baka sa mukha nito matinding sakit na naranasan mula sa mga kamay ng sariling asawa. "Iwan mo na siya dito, Lucas. Ako nang bahala sa kanya." Wika ng butihing doktor. "Doktora, iligtas niyo po siya. Nasa panganib ang buhay niya. Gusto siyang patayin ng sarili niyang asawa kaya kung maaari, ilayo niyo na sa sarili na ito." Nakikiusap kong wika dito. Tumalikod ako at bumalik ng kotse. Kapag kwan, kinuha kong isang attache case. Puno ito ng pera at alahas. Sa pamamagitan nito, pwede nang mailayo si Alice sa lugar na to. Agad akong bumalik sa loob ng bahay ng doktora. Nakita ko kinakabitan nito ng oxygen si Alice. Napansin ko rin sa monitor na humihinga na ito kaya para ko naburutan ng tinik sa dibdib. Agad akong hinarap ng doktor nang maramdaman nito ang aking presensya. Inabot ko kagad ang hawak kong attache case at walang pagdadalawang isip, tinanggap ito. Pera lang ang laman niyan at mga alahas. "Ilayo niyo si Alice sa lugar na to. Nakikiusap po ako sa inyo." Nagmamakaawa kong wika dito. Lumapit ako sa katawan ni Alice at kinuwang suot nitong singsing at ibinulsa. "Makakaasa ka, iho? Isasama ko siya sa lugar kung saan hindi siya mahahanap ng kusino. Saktong pagdating mo, paalis ako sa sunod na araw. Salamat sa Diyos at naabutan mo pa ako." Sagot ng doktor. "Salamat po, aalis na ako. Marami pa po akong aasikasuhin." Wika ko sabay talikod. Pero bago ako makalabas, biglang nagsalita ang matandang doktor. "Maraming salamat, Lucas. Hanggang sa muli nating pagkikita. Huwag ka mag-alala, mapupunta sa kanya itong lahat ng pera at alahas na iniwan mo." Wika nito. Tumango lang ako, tuluyang lumabas ng bahay. Agad ako nag-drive sa pinakamalapit na punerarya. Kailangan ko makakuha ng bangkay para pamalit kay Alice. Hindi naman ako nabigo dahil may bangkay na wala nag-claim, kaya agad kong binili.
Isinuot ko dito ang singsing ni Alice at inutusan ng mga tauhan ng punerarya na ibalot nila ang bangkay bago ko dadalhin sa site kung saan nakanda ng paglilibingan kay Alice. O, nandito ka na pala, Boss Lucas. Ang tagal mo. Reklamo ng isang tauhan ito. Pasensya na mga pare. Dumaan kasi ako ng convenience store para bumili ng alak at gas. Sagot ko at binuksan ang likurang bahagi ng sasakyan. Tumambad sa amin ang bangkay na nakabalot sa kumot kaya naman agad na pinagtulungan para ibaba at ihulog sa hukay. Kailangan pa ba natin buhusan ng gas at sindihan? Tanong ng isang tauhan ni Miguel. Kailangan para siguradong hindi mangamoy. Sagot ko rito habang inumpisan ko ng buhusan ng gas ang katawan ng bangkay. Kawawang babae. Napakaganda pa naman sana. Si boss kasi masyadong padalos-dalos eh. Di malang naawa. Pailing-iling na wika na isa sa amin. Ronel ang pangalan nito. Ganon talaga ang buhay. Hanggang dyan na nga lang siguro siya. Sagot ko sabay on ng lighter at inihagi sa hukay. Agad namang nagliyab ang buong paligid. Kapag ko ay binuksan ko ang dala kong alak at binigyan ng aking mga kasamahan. Hihintay namin mawala ang apoy bago tabunan ang bangkay. Mas mabuting ganito. Hindi nila malalaman na ibang taong nakalibing sa lugar na to. Hindi pwedeng malaman ni Miguel ang pangtatraidor ko kundi malilintikan ako. Baka ako pang susunod na mailibing sa hukay kapag nagkataon. Bahala na ang doktor kay Alice. Malaki ang tiwala ko dito dahil naging mabuti to sa akin. Mag-isa lang ito sa buhay at hindi mahilig makihalubilo sa ibang tao. Kaya alam ko, safe si Alice sa kanya. Sana manatili itong ligtas at huwag na magpakita kay Miguel habang buhay. Nang mawala ang lagablab ng apoy sa hukay, agad kong inutusan ng tauhan ni Miguel na tabunan na ang bangkay. Agad naman nilang sinunod ang aking sinabi kaya naman bago pumutok ang araw sa silangan, nagpasya na kaming umuwi ng mansyon. Safe naman ang pinaglibingan namin dahil pag-aari pa rin ni Miguel ang tupain na to. Walang sino mang mangangahas na pumasok sa lugar na to. Pagdating ko ng mansyon na abutan ko sa living room si Gabriel. Tahimik to nakaupo sa sofa at umiinom ng alak. Kitang-kita dito ang matinding puyat. Nangangalumata kasi ito at halatang galing sa matinding pagtatangis. Kamustang lakad ninyo? Wika nito sabay tungga ng hawak na alak. Ayos lang pre, nailibing na namin siya. Sagot ko dito. Good, pwede ka na munang umuwi para magpahinga. Sagot nito habang nakatingin sa kawalan. No Miguel, dito muna ako sa mansyon. Hindi kita po pwedeng iwan dito dahil baka kung ano maisipan mong gawin. Alam ko nalulungkot ka sa mga nangyari. Sagot ko dito. Huwag mo akong alalahanin, sanay na ako sa gantong bagay. Kaya ko to. Sagot sa akin ni Miguel habang sinisindihan ang hawak na sigarilyo. Well, sasamahan na lang kitang uminom kung ganon. Wala rin akong gagawin ngayon sa opisina kaya wala akong balak pumasok. Magpakalasing muna tayo ngayong araw, Miguel. Wika ko sabay kuha ng bote ng alak at isinalin sa baso. Napailing-iling na lang si Miguel habang nakatitig sa akin. Lalo pa rin tunggain ko ang laman ng baso. Kaibigan nga kita. Nandyan ka palagi lalo na sa mga pagkakataong ganito. Pilit nang itinitong wika sa akin. Pare alam kong masakit pa sa'yo ang mga nangyari. Pero pwede bang humiling sa'yo? Alam mo namang doktor ang girlfriend ko ngayon, di ba? Pwede bang pamabitin kong wika dito habang nakatitig kay Miguel? Alam ko masyado maagang lahat dahil luluksa pa ito. Pero gusto kong makasiguro. What? Anong pwede ba? Sagot ni Miguel sabay buga ng usok. Ano pare, sa akin lang to ha. Hindi kasi ako makapaniwala na baog ka. Sagot ko dito habang hindi inaalis ang titig dito. Stop it, Lucas. Di maaari magkamali ang doktor na sumuri sa akin. Baog ako. Hindi ko kayang bubungon ng bata kaya imposible ang sinasabi mo. Naiinis pa nitong wika. Hey, relax pare. Ang sa akin lang naman gusto ko makasiguro. Kahit na ngayon lang. Kung gusto mo magpustahan pa tayo. Itataya ako ang bago kong biling yate at kondo para dito. Dahil buo ang paniniwala ko hindi ka baog. Seryosong sagot ko dito. Sinasabi mo ba na nagkamali ako? Na pinatay ko si Alice ng walang dahilan? Nanilisik ang mga mata nitong sagot. Hindi tayo nakakasiguro pare. Pero kung pareho ang diagnose na binigay ng doktor, dapat lang talaga na mangyari sa kanyang bagay na yon. Walang pawang sa mundo ang mga babaeng kagaya niya pare. Sagot ko dito para hindi na lang humaba pang usapan. Okay, deal. Paig ako sa suggestion mo. Kung pareho pa rin ang result, ihanda mong premyo ko pero ako ang talo habang buhay kong pagsisisiyan ng ginawa kong kasalanan. Wika nito sabay tungga ng alak. Okay, deal. Let's drink for that, pare. Nakangiti kong wika habang tuloy-tuloy na tinungga ang baso na may lamang alak. Sa wakas, maliliwanagan na rin ako. Kahit kailan wala akong tiwala kay Dr. Teng. Kaibigan to ni Maxie at alam kong may hindi tamang nangyayari.
Nakakalungkot lang dahil kapag tama na sa isip ko, siguradong may isang buhay na naman ang mawawala. Pero wala akong pakialam. Gusto kong magising sa katotohanan ng kaibigan ko. Gusto ko itanim sa isip ito na kaya niya mag-produce ng tagapagmana. Kahit hindi kay Alice. Kahit sa ibang babae na lamang. Ayoko mangyari ulit sa ibang babae ang nangyari kay Alice dahil sa maling paratang. Kung sakaling mag-asawa ulit si Miguel, gusto kong hindi na maranasan ng babaeng ito ang nangyari kay Alice. Sayang ang buhay. Kriminal din ako pero hindi ko kayang panoorin na may mamamatay na isang inosente. Dumaan pa ang halos 3 araw. Nandito kami ngayon sa isang private clinic ni Miguel. Sinamahan ko ito para hintayin ang result ng test na pinagawa namin. Walang sino man na nakakaalam sa bagay na to. Tanging kami lamang dalawa at ang doktor na gumawa ng test. Napansin ko ang pag-aalampihit ni Miguel sa upuan. Hindi rin to mapakali. Halatang kabado din to sa magiging posibleng resulta. Mr. Miguel San Isidro? Tawag ng nurse sa amin. Nakatayo ito sa harap ng opisina ng doktor na hanggang bahagyang nakawang ang pinto. Agad kaming tamayon ni Miguel at tuloy-tuloy na pumasok ng opisina. So Doc, how is it? Any good news? Agad na tanong ni Miguel dito. Hindi na ito nagawang umupo marahil sa tensyon na nararamdaman. Mr. San Isidro, congratulations! Nakangiting wika ng doktor na upo muna si Miguel. Miguel's POV. Nandito kami ngayon sa clinic ni Lucas. Gusto ko lang itong pagbigyan sa kanyang hiling. Alam ko hindi ako nito titigilan hanggat hindi masusunod ang gusto nitong mangyari. Dito mga nakarang araw masyado pa rin ako nagluluksa sa pagkawala ni Alice. Pero kailangan ko ipakita sa lahat na okay lamang ako. Na wala akong pinagsisihan sa aking ginawang pagpastang dito. Pero sa kaloob-looban ng puso ko malaki ang aking panghihinayang. Masakit sa akin dahil ganun lang kadali ang lahat. Hindi matanggap ng isipan kong nagawa akong lokohin ito sa kabila ng pagmamahal na binigay ko. Sa dami ng babaeng dumaan sa buhay ko, siya ang napili kong pakasalan. Ako si Miguel San Isidro. Halang ang aking kaluluwa at wala akong kinatatakutan. Marami na ako napatay na tao pero aaminin ko, tanging mukha lang ni Alice ang tumatak sa isipan ko. Hindi ko makakalimutan ang nagmamakaawa nitong mukha habang nahihirapan sa bawat agupit ng latigo ko dito. Pero gayon pa may pilit kong sinisiksik sa isip ko ang pagkamatay ni Alice. Walang dapat ipang hinayang. Tama lamang sa kanya yun. Masama siyang babae at hindi dapat pamarisan ng kahit sino. Mahal ko siya pero handa akong sikilin iyon, lalo na kapag alam kong niloloko ko. Agad ako napatay na mapansin kong tinawag na kami ng sekretary ng doktor na sumuri sa akin. Agad akong tumayo at naglakad papasok sa opisina ni Dr. Montad. Kasunod ni Lucas. Pagpasok pa lang nakaramdam ako ng kabadal sa mga ngiti na pinakita ng doktor sa amin. Mr. San Isidro, congratulations! Nakangiti nitong wika sabay sa niya na maupo muna ako. Napakunot naman ang aking noo habang nakatitig sa doktor. Dr. Enriquez Montano ang pangalan nito ayon na rin sa nakasulat na pangalan sa harapan nito. Tell me Doc, ayoko ng paligoy-ligoy. Anong lumabas sa result? Naiinis kong tanong dito. Napansin kong bahagyang natigilan ng doktor habang nakatingin sa akin. Hindi marahil inaasahan ang aking pagkasungid. Congratulations, Mr. San Isidro. Ayon sa lumabas na result, wala kang problema sa iyong sperm count. Anytime pwede ka makaproduce or makabuo ng bata. Nakangiting wika nito para ako nabingi sa sinabi ng doktor sa akin. Hindi ako makapaniwala. Halos ilang minuto din akong hindi makapagsalita. Samantalang si Lucas tahimik lang na nakakikinig sa amin. Ulitin mo nga sinabi mo, Doc. Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Parang wala sa sarili kong wika dito. Yes, Mr. San Isidro. Hindi kayo nagkamali ng dinig. Healthy po kayo at imposible na hindi kayo makabuo. Tamang sinabi ko. Imposible ang sinasabi ninyong baog kayo. Sakto ang sperm counting niyo at wala ako nakikitang kahit anong senyales sa katawan ninyo na baog kayo. Sobrang healthy niyo, Mr. San Isidro, at kaya niyo mag-produce ng kahit 1 dosenang anak. Mahabang sagot ng doktor. Naikuyom kong aking kamao dahil sa narinig. Hindi ako makapaniwala. Paano nasabi ng pinagkakatiwalaan ko si Dr. Teng na baog ako gayong wala naman ako naging problema, lalo na sa pakikipagtalik? Biglang nanginig ang buo kong kalamnan. Naikuyom ko ang kamao habang galit na nakatingin sa kaharap kong doktor. No, hindi, imposible. Nagkakamali kayo. Baog ako at ilang beses nang na-confirm yan ng sarili kong doktor. Galit kong wika sabay hampas sa lamesa. Takot naman tong napatayo mula sa pagkakaupo. Napasigaw naman ang nurse na nakatingin sa amin dahil sa takot. Miguel, tama na, relax ka lang. Huwag ang mga staff dito. Pwede naman tayong pumunta sa ibang ospital kung hindi ka kumbensado sa result na ginawa sa inyo dito.
Biglang awat ni Lucas. Lumapit pa ito at tinapik ang aking balikat. Napahilamas ako sa aking mukha dahil sa sobrang pagkalito. Pakiramdam ko maubusan ako ng hangin. Pakiramdam ko biglang umakyat lahat ng dugo ko sa utak ko. Agad naman sumagi sa isipan ko ang ginawa ko kay Alice, sa asawa ko. Hindi matanggap na sistema kung posible ako nakagawa ng napakalaking kasalanan sa asawa ko. Napailing-iling ako habang marahas na hinahawakan ng ulo ko sa matinding pagkalito. Imposible magkamali ako sa aking findings, Mr. San Isidro. Matagal na ako sa larangan to at kahit kailan, naging mag-iingat kami sa pagsusuri ng aming mga pasyente. Kung nakapagpatay na kayo sa ibang doktor at taliwas ang kanyang findings sa mga sinasabi ko, maaari niyo po siyang kumprontahin. Hindi tama sa isang doktor na magbigay ng maling findings sa kanyang mga pasyente. Mahabang wika ni Dr. Montano. Salamat, Doc. Babalik na lang ulit kami kapag kailangan ulit namin ang iyong serbisyo. Napansin marahil ni Lucas ang pagkawala ko sa sarili. Gulong-gulong utak at hindi kaya iproseso ng utak ko ang mga narinig ko mula sa doktor. Kung totoo nga ang sinabi ng doktor na ito, ibig sabihin, tininaydor ako ni Dr. Franco Teng? Pero bakit? Naramdaman ko na lang ang paghila sa akin ni Lucas palabas ng opisina. Wala ako sa sarili habang naglalakad sa hallway. Parang nakalutang ako sa alapaap ng mga sandaling iyon. Pagdating ng sasakyan, agad kong pinagsisipa ang gulong ng sasakyan. Gusto ko mailabas ang frustration na nararamdaman ko ngayon. Kung ganoon may taong lumuloko sa akin ng patalikod. Pinaniwala ko sa isang matinding kasinungalingan na naging mitsa sa pagkawala ng aking Alice. Ang kaawa-awa kong asawa. Miguel, tama na yan. Hayaan mo ipatawag ko lahat ng sangkot dito. Once and for all, dapat malinawan ka kung ano ba talaga ang totoo. Wika sa akin ni Lucas. Galit ko tong tinitigan. Ipakuha mo sa mga tao ko si Dr. Franco Teng. Gusto ko siyang makausap ngayon din. Galit kong wika dito. Agad naman tumango si Lucas at binuksan ang pinto ng sasakyan para pasakayin ako. Tahimik akong sumakay ng sasakyan habang nanginig ang aking mga kamay sa sobrang galit. Agad kami umalis ng ospital at bumiyahe dumiretso sa aking mansyon. Sa mansyon kung saan ko pinatay ang aking asawa. Nagkamali ako. Nagkamali ba ako? Parang gusto kong ipukpok ang ulo ko sa pader ng mga sandaling to. Paghihinagpes sa tawa kay Alice at galit sa kung kanino man ang nararamdaman ko ngayon. Pagdating sa mansyon, agad akong dumiretso ng basement. Dito ko hihintayin si Dr. Franco Teng. Hindi ako papayag na paikutin pa ako nito. Walang sino man na nagtangkang lokohin ako. Alam ng mga tao kung ano ba ang rules ko. Kamatayan ng kabayaran sa kung sino man ang nagtangkang magtaksil sa akin. Kaya nga pinatay ko si Alice eh. No exceptions. Pagtapak pa lang sa loob ng basement, parang gusto kong mawala sa katinoan. Pakiramdam ko, naririnig ko ang mga hiyaw ni Alice habang hinahagupit ko ito ng latigo. Ang kaawa-awa kong asawa na nagdusa sa sarili kong mga kamay. Tahimik ako naghihintay sa pagdating ni Dr. Teng. Tahimik din ang mga tauhan ko habang nakikiramdam sa susunod na hakbang kong gagawin. Tinignan ko ang papel na bigay sa akin kanina ni Dr. Montano. Nakasulat dito ang resulta ng pag-examine sa akin kanina. Mahigpit ko tong hinawakan habang nakatutok ang mga mata sa pintuan ng basement. Gusto ko na makumpronta ang taksil kong doktor. Ilang sandali din ako naghintay na pumasok si Lucas, kasama iba pang mga tauhan. Kasama na nito si Dr. Franco Teng na ngayba ka sa mukha matinding pag-aalala at takot. Boss San Isidro, pinapatawag mo raw ako. May maipaglilingkod ba ako? Pilit ng ngiti pero halata ang matinding nerbiyos sa mukha. Care to explain this, Dr. Teng? Wika ko dito sabay tayo at bato ng hawak kong papel sa mukha nito. Nakita ko pa paano siya natigilan at nanginig ang kamay na pinulot ang papel na nagkalat sa sahig. Binasa niya nakasalat biglang ng laki ang mga mata. Nakita ko rin ang butil-butil na pawis na unti-unti nagbagsakan sa noon nito. Now tell me, Dr. Teng, who is telling the truth? Galit kong sigaw dito habang nilalapitan at pinanilisikan ng mga mata. Boss, hindi, imposible. Mahinang wika nito habang namumutla. Hindi ito makatingin ng diretso sa akin. Agad ko tong binigwasan na siya namang kinabagsak nito sa sahig. Sirenyasan ko isa sa mga tauhan na itayo ito at hawakan na maayos. Agad naman tumalima ang mga tao ko at muling inilapit sa akin si Dr. Teng. Alam mo naman kung paano ako magalit, hindi ba? Lalo na kapag niloloko ko ng isang tao. Wika ko habang hinahawakan ko na mariin ang mga panga nito. Now tell me, nagsisinungaling ka ba sa akin? Ilang beses mo akong niloloko, Dr. Teng. Galit kong wika sabay binigwasan ko ulit sa sikmura. Napaubo ito sa sobrang sakit. Hawak-hawak pa rin to ng mga tauhan ko kaya hindi to bumagsak sa sahig kahit na nanghihina lang ang tuhod nito.
Boss, sorry. Sorry, boss. Umiiyak na wika nito. Sorry means, Mr. Tang? Tell me the truth. Ano ang ibig sabihin ng sorry mo, ha? Galit kong wika dito. Narinig kong mahina nitong pagtangis. Marahil masyado tong nasaktan sa ginawa ko dito. Tell me the truth, Mr. Tang. Gusto mo bang ipabitbit ko rin ng buong pamilya mo at rin dito para magsama-sama na kayo? Galit ko ring sigaw dito. Boss, hindi. Maawa po kayo. Ako lang may kasalanan dito. Huwag niyo po silang idadamay. Tuluyan na nga umiyak na sagot ni Mr. Tang. Now tell me, totoo ba ang nakasaad sa papel na ito? Sino ba nagsasabi ng totoo? Ikaw ba o ang klinik na pinanggalingan ko kanina? Galit kong wika habang halos isampal ko sa mukha nito ang hawak kong papel. Boss, sorry. Nagkamali ako. I'm sorry, boss. Sagot ni Dr. Teng. Para naman bigla ako nawalan ng lakas dahil sa sinabi nito. Tulala ako napaupo. Napipilitan lang akong gawin ang bagay na yan. Boss, kailangan ko ng malaking halaga para sa mga loan ko. Natalo ko sa casino at kailangan ko ng pera. Sakto naman inoferan ako ng malaking halaga ni Miss Maxie. Kaya kahit nalabag sa looban ko, nagawa akong bagay na yun. Patawad po. Umiiyak na sagot ng doktor. Anong sabi mo? Si Maxie? Sabat ni Lucas. Lalo naman nagliyab ang galit sa puso ko. Nakita ko pa mga nagtatanong na mata ni Lucas habang nakatingin sa akin. Si Maxie, ang best friend ko? Alam ko, may gusto ito sa akin, pero hindi ko akalain na aabot sa ganito ang lahat. Parang kapatid na ang turing ko dito dahil lagi siyang nasa tabi ko na mga panong mag-uumpisa pa lamang ako. Pero bakit nagawa ako nitong traidorin? Sinungaling! Sigaw ko kay Dr. Teng at muling sinikmuraan. Hindi pa ako nakontento at sinuntok ko pa ito sa panga. Lupay-pay naman tong bumagsak sa lupa dahil binitawan to ng aking mga tauhan. Agad ko tong nilapitan at nakakaawang nakatingin sa akin. Sabihin mo nga sa akin, kailan pa kayo nagsabuatan para lokohin ako? Kailan pa? Galit kong wika sa bayugog dito. Noong mga panahong nagpa-general check-up kayo, bago ang kasal ninyo kay Ma'am Alice, gusto ni Max idagdag ko sa result at palabasin na baog kayo. Masyado siyang nasaktan na pagpapakasal ninyo sa ibang babae at hindi niya raw matanggap na sa kabila ng kabutihang binigay niya sa inyo, nagawa niyo pa rin magpakasal sa iba. Mahinang wika ni Dr. Teng. Binitawan ko naman ito at ko yung mga kamaong nagpalakad-lakad. Kinuha ko ang bote ng alak at ibinato sa kung saan. Pakiramdam ko lalong dumoble ang sakit na nararamdaman ko sa katotohanan na pinatay ko ang inosente kong asawa. Pinatay ko siya kasama ng anak namin. Hindi niya nga ako niloko. Sadyang may mga tao lamang na talaga na gusto kaming sirain. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Di sapat ang mga luhang lumalabas sa mga mata ko upang mapagbayaran na nagawa kong kasalanan. Pinatay ko siya. Pinatay ko ang kawaawa kong asawa kasama ng anak namin. Alice! Malakas kong sigaw habang pinagtatapon lahat ng mahawakan ko. Tahimik lahat ng tauhan ko habang pinapanood ang pagwawala ko. Si Lucas naman awang-awa habang nakatingin sa akin. Hindi ito nagtangkang pigilin ang pagbabasag ko ng kung ano-ano. Basta ang gusto ko lamang mailabas ang paghihinagpis na nasa kalooban ko. Pakiramdam ko mababaliw ako at di ko matanggap ang lahat ng mga nangyari na.